Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click mo ang bell icon. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ikalabintatlo. Makinig ka, huminga ka, wala nang ligtas mula sa dilim. At huwag kalimutan suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitap-tap ng Dilim. Sama-sama nating palakasin ang mundo ng takot. Lumaki ako sa isang baryo kung saan ang sentro ng lahat ay isang lumang balon. Noong bata pa ako, palagi kaming pinapagalitan ng matatanda na huwag lalapit doon. Pero syempre, mas nakakaengganyo lalo dahil bawal. Minsan, kasabay ko ang pinsan kong kasing edad ko. Habang naglalaro kami ng taguan, naisipan niyang sumilip sa balon. Ang huli kong nakita ay ang tsinelas niya na dumulas sa gilid at ang tunog ng tubig na parang biglang lumamon. Sinisigaw ko ang pangalan niya, pero ang narinig ko lang ay ang paulit-ulit na lagaslas ng tubig sa ilalim. Nang dumating ang mga matatanda, hinanap nila buong magdamag, pero ni bangkay niya, hindi na nila nakita. Simula noon, hindi ko na nagawang dumaan malapit sa balon nang hindi nanginginig ang tuhod ko. At hanggang ngayon dala ko pa rin yung tanong na bakit parang ako ang nakaligtas at siya ang kinuha? Lumipas ang mga taon pero nanatili ang balon na iyon sa baryo, tinakpan ng kahoy at bato. Kapag may mga bagong salin ng kabataan, lagi silang pinapagsabihan na iwasan ang lugar na iyon. Sinasabi nilang may nalunod na bata noon, pero walang nakakaalam ng buong kwento. Ako lang ang saksi. Minsan kapag dumaraan ako pauwi mula sa eskwela, parang may malamig na hangin na nanggagaling mismo sa lugar na iyon. Hindi ito katulad ng normal na simoy, kundi may dalang amoy ng basang lupa at lumang tubig na matagal nang hindi nagalaw. Napapahinto ako at kahit pilit kong ikibit balikat, lagi akong napapalingon. Ang mga kapitbahay, lalo na ang matatanda, mahilig magkuwento. May bata raw na nalunod diyan noon, sabi ng isa. Kaya sinarhan para wala nang sumunod. Ngunit hindi nila alam na pinsan ko ang tinutukoy nila. Hindi ko rin kayang ikwento dahil sa bawat salitang bibitawan ko, bumabalik sa isip ko ang huling tunog ng tsinelas niyang dumulas sa semento. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa maliit na tindahan, dumaan ako sa harap ng balon. Tahimik ang buong baryo maliban sa mga kuliklik. Pero mula sa ilalim ng nakasarang balon, may narinig akong mahina. Parang iyak. Sa una, akala ko pusa lang. Pero nang tumigil ako para makinig, malinaw na malinaw. Boses ng bata, mabagal, putol-putol at may halong tunog ng tubig. Hindi ito ordinaryong iyak, parang nalulunod pero nakikiusap. Tumakbo ako pauwi, pilit na binubura sa isip ko ang narinig ko. Pero buong gabi, kahit anong takip ng unan sa tenga ko, parang nanatili ang tunog. Paulit-ulit. Mahina pero malinaw. Iyak ng batang nasa ilalim ng tubig.
Kinabukasan, dumiretso ako sa lola ko. Tinanong ko siya kung totoo bang may bata talagang nalunod noon. Tumitig siya sa akin ng matagal bago sumagot. Hindi lang isa, bulong niya, at hindi lahat nakita ang bangkay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, na baka pinsan ko ang unang biktima o baka hindi siya nag-iisa. At mula noon, alam kong hindi na lang ito simpleng alaala. May gumagalaw pa rin sa ilalim ng balon, naghihintay at nakikinig. Pagkalipas ng ilang araw mula nang marinig ko ang iyak, pilit kong iniwasan ng balon. Tumadaan ako sa mas malalayong daan para lang hindi mapatapat doon. Pero isang gabi, napilitan akong dumaan ulit dahil walang ibang ruta pa uwi. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Nang nasa tapat ako ng balon, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin. Hindi ito galing sa paligid, kundi mula mismo sa ilalim ng takip ng balon. Kasabay nito, narinig ko ulit ang boses, mas malinaw, mas malapit. Umiiyak pero kasabay ng bawat hagulgol ay parang may sumasamang tunog ng bula at paghinga na nauupos. Tulungan mo ako. Mahina, pero malinaw. Parang galing sa ilalim ng tubig. Parang boses ng pinsan kong nawala noon. Napatakbo ako pauwi, pero sa pagdating ko sa bahay nanatili sa tenga ko ang tunog. At nang humiga ako, doon ko lang napansin, basa ang laylayan ng pantalon ko. Hindi ko iyon napansin habang tumatakbo, pero ramdam ko ang lamig at lagkit ng tubig sa balon. Kinabukasan, dinala ko ang tanong sa isa sa mga matatandang lalaki sa baryo, si Mang Elias. Matagal na siyang nakatira malapit sa balon. Nang tanungin ko kung may kakaibang naririnig siya, huminto siya sa pagyuko sa lupa at tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Minsan, kahit nasa bahay na ako, naririnig ko ang iyak. Minsan boses ng bata, minsan parang maraming sabay-sabay. Kaya nga hindi ako lumalabas kapag gabi. Tumindig ang balahibo ko. Kung ako lang ang nakaririnig, baka isipin kong guni-guni lang. Pero kung pati siya, ibig sabihin may mas malalim na dahilan. Kinagabihan, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Para bang may kumakalusko sa may labas ng bintana. Dahan-dahan akong tumingin at sa ilalim ng buwan, nakita ko ang mga yapak. Basang yapak mula sa bakuran papunta mismo sa pintuan ng bahay namin. Maliit na yapak, parang sa bata. At may tumutulong tubig mula roon, umaagos paakyat sa sahig. Naglakad ako papunta sa pintuan, nanginginig ang tuhod. At nang dumikit ang kamay ko sa seradura, may mahina akong narinig mula sa kabila. Bakit ikaw ang nakaligtas? Para akong napako sa kinatatayuan ko. Kilala ko ang boses na iyon. Boses ng pinsan kong nalunod noon. Hindi sigaw, hindi galit, kundi tanong. Tanong na puno ng hinanakit at lamig. Kinabukasan, nagpunta ako sa balon para siguruhin kung totoo ang narinig ko. Walang yapak, walang bakas ng tubig. Pero nang lumapit ako, may nakita akong nakapatong sa ibabaw ng takip ng balon.
Isang lumang laruan. Isang goma Pico Stone na matagal ng pag-aari ng pinsan ko bago siya nawala. Hindi ko alam kung paano nakarating doon. Ang alam ko lang, matagal nang itinapon ng lola ko ang laruan na iyon kasabay ng mga gamit ng pinsan ko matapos siyang mawala. At ngayong nakikita ko ulit ito, basa, mabigat, at parang bagong hugot mula sa ilalim ng tubig. Hindi ako mapakali matapos kong makita ang lumang laruan sa ibabaw ng balon. Inuwi ko ito pero buong gabi nakatitig lang ako dito parang hinihintay na gumalaw. Kinabukasan, sinubukan kong itapon ito sa ilog na malapit. Hinagis ko ng malayo pero pag-uwi ko, nadatnan ko ulit ito sa may pintuan ng bahay, basa at mabigat, parang bagong hugot mula sa ilalim. Doon ko naisip, hindi laruan ang ibinabalik sa akin, kundi alaala ng pinsan ko. Para bang pinapaalala sa akin na hindi pa siya patay, na may hinihingi siyang sagot. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong hindi lang iyak ang naririnig ko. Minsan, may kasamang tunog ng basag na hininga, parang bawat salita ay nababalot ng pula ng tubig. "Tulungan mo ako. Nasaan ako?" Ang boses, minsan parang bata, pero minsan nagiging parang sa matanda o kaya sabay-sabay na boses na magkakahalo. Hindi ko na alam kung anong totoo. Isang gabi nagising ako dahil may tunog ng tsinelas sa loob ng bahay. Mabagal, basang tsinelas na dumadagundong sa sahig na kahoy. Dahan-dahan akong bumangon at sinundan ang tunog. Huminto ito sa tapat ng silid ng lola ko. Nang buksan ko ang pinto, wala akong nadatnan. Pero sa sahig, may naiwan na mga yapak ng bata, basa at papunta sa gilid ng kama ng lola ko. Kinaumagahan, tinanong ko si lola kung may narinig ba siya kagabi. Tahimik siya saglit bago tumango. "Akala ko pa naginip lang," sabi niya. May batang basang-basa na nakatayo sa tabi ng kama ko. Walang mukha. Pero naririnig ko siyang umiiyak. Tumindig ang balahibo ko. Kung dati ako lang ang nakakakita at nakakarinig, ngayon pati si lola. Hindi na ito simpleng alaala ng bata. Isa itong presensya na hindi mapakali at parang lumalakas habang lumalapit sa amin. Naisip kong kausapin si Mang Elias muli. Paglapit ko sa kanya, bago pa ako makapagtanong, siya na ang nagsalita. "Nagsimula na rin sa inyo?" tanong niya. "Kapag lumalapit ang mga yapak sa bahay, ibig sabihin may hinahanap na siya, at kapag tinawag na ang pangalan mo." Hindi niya tinapos ang sinabi. Tumingin lang siya sa akin ng diretsyo at doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Mula nang umamin si lola na nakita rin niya ang bata, mas lalo akong kinabahan. Hindi na ako makatulog ng mahimbing dahil pakiramdam ko laging may nakamasid sa amin. Isang gabi, nagising ako sa amoy. Hindi basta amoy ng lupa, kundi matinding amoy ng basang lupa na parang galing sa ilalim ng lupa, halong alat ng tubig na matagal nang nakatigil. Kahit nakasara ang lahat ng bintana, punong-puno ang kwarto ko ng amoy.
Nang bumangon ako para hanapin ang pinagmumulan, nakita kong basa ang sahig sa tabi ng kama ko. Maliit lang, parang tubig na tumulo mula sa damit na basa. Pero habang tinitigan ko, mas lalo itong dumami hanggang sa umagos na parang baha. Hinila ko agad ang ilaw, pero nang lumiwanag ang kwarto, bigla ring nawala ang tubig. Tuyong-tuyo ulit ang sahig para bang guni-guni lang, pero ang amoy nanatili. Kinabukasan, pinilit kong iwasan ng bahay at lumabas na lang. Pumunta ako sa tindahan para bumili ng bigas at doon ko napansin ang kakaibang tingin sa akin ng tindera. Basang-basa ang laylayan ng pantalon mo, bulong niya. Hindi ko alam ang isasagot dahil bago pa ako lumabas ng bahay, sinigurado kong tuyo lahat ng damit ko. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Lola na nakaupo sa may sala, hawak ang rosaryo. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagdarasal. Hindi siya umaalis, bulong niya nang makita ako. Kanina pa ako sinusundan ng amoy ng lupa. Kahit sa bawat dasal, nandyan lang siya. Umupo ako sa tabi niya pero pareho lang kaming natigilan nang biglang may kumalabog mula sa kusina. Nang puntahan namin, may timba ng tubig na nakatumba kahit wala namang tao roon. Sa loob ng timba may nakalutang na laruan, parehong laruan na tinapon ko na, parehong goma ng pinsan ko. Basa, mabigat, at parang bagong galing sa ilalim ng balon. Kinabahan ako at halos hindi na makahinga. Ang laruan na iyon ay parang mensahe na kahit saan ko itapon, kahit saan ko dalhin, babalik at babalik siya. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako, narinig kong muli ang boses. Mas malinaw, mas matalim, at mas malapit. Bakit hindi mo ako sinamahan? Simula nang bumalik ang laruan sa loob ng timba, hindi na ako mapalagay. Kahit saan ko ito dalhin o itapon, bumabalik at bumabalik pa rin ito, basa at mabigat. Minsan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at nakita ko itong nakapatong sa ibabaw ng dibdib ko. Walang ibang tao sa loob ng kwarto, pero basang-basa ang kumot at malamig na malamig ang paligid. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Mang Elias. Nag-aatubili siya noong una, pero kalaunan ay nagsalita rin. Hindi lang isang bata ang kinuha ng balon, bulong niya. May iba pa, mga batang hindi na nakita at hindi na nailibing. Kaya hindi matigil ang iyakan. Parang umikot ang sikmura ko sa narinig ko. Kung tama siya, ibig sabihin ay hindi lang pinsan ko ang nasa ilalim, mas marami pa. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Paglingon ko, wala akong nakita. Pero bawat yapak ko, may kasunod na tunog ng basang paa sa lupa. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Lola na nakapikit habang umiiyak. Narinig ko na naman sila, bulong niya. Hindi lang isa, parang buong grupo ng mga bata nag-iiyakan. Hindi ko na alam kung paano tatanggapin ng lahat. Unti-unti nang nadadamay si Lola sa sumpa ng balon. Isang gabi, pinilit kong magdasal kasama niya. Pero habang nakaluhod kami, biglang nagpatay sindi ang ilaw.
Sumabay dito ang tunog ng mga basang yapak na naglakad sa paligid namin. Habang patuloy kami sa pagdarasal, isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan namin. At sa gitna ng dilim, may narinig akong halakhak ng bata. Mababa, mahina pero malinaw. Sa pagbalik ng kuryente, nakita kong nakabukas ang pintuan ng bahay. At sa labas, nakahilera ang mga yapak papalayo mula sa pintuan patungo sa direksyon ng balon. Hindi ko alam kung dapat ba naming sundan o iwasan. Pero alam kong hindi ito titigil hanggat hindi namin natutuklasan ang buong katotohanan sa ilalim ng balon. Kinabukasan, pinilit kong maghanap ng kasagutan. Pumunta ako sa lumang bahay ng kapitan ng baryo kung saan nakatago raw ang mga lumang tala at record ng barangay. Habang binubuklat ko ang makakapal na papel, naamoy ko agad ang lumang tinta at amag. Ngunit may isang tala na agad tumusok sa akin. Isang listahan ng mga batang bigla na lang nawala sa loob ng 3 dekada. Isa-isa kong binasa ang mga pangalan, 5, 6, 7, at bawat isa ay nakatala na huling nakita malapit sa balon bago tuluyang naglaho. Hindi lang pala pinsan ko, marami pa silang lahat. Mga batang hindi na nakabalik at hindi na nailibing. Habang binabasa ko ang listahan, bigla kong naramdaman ang pagbigat ng hangin sa paligid. At sa gilid ng mga papel, may naiwan na basang marka ng kamay, maliit at payat, parang kamay ng bata. Agad kong sinara ang aklat at lumabas ng bahay ng kapitan. Pero habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ko may sumusunod sa akin, mabigat ang bawat hakbang. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong muling umiiyak si Lola. Hawak niya ang isang lumang larawan na hindi ko pa nakikita. Nasa larawan ng pinsan ko, nakatayo sa gilid ng balon, nakangiti. Pero sa likod niya may mahaba at maputlang kamay na nakalabas mula sa loob ng balon, tila humahawak sa balikat niya. Hindi ko maalala kung kailan kinuha ang larawang ito, sabi ni Lola. Nanginginig ang tinig niya. Parang ngayon ko lang nakita, pero galing ito sa baul na matagal nang nakatago. Kinuha ko ang larawan at tinitigan. Habang tumatagal ang pagtingin ko, parang gumagalaw ang kamay. Unti-unting humihigpit ang kapit sa balikat ng pinsan ko. Lola, hindi mo ba nakikita? Tanong ko. Pero umiiling lang siya, luhaan. Anak, baka panahon na paralisanin natin ang baryo. Pero kahit anong paglayo, pakiramdam ko hindi na kami makakatakas. Hindi lang balon ang may hawak sa amin, kundi lahat ng alaala at kasaysayan na nakapaon dito. Matapos kong makita ang lumang larawan, mas lalo akong nabalisa. Kada titig ko, parang lalong lumalapit ang kamay sa balikat ng pinsan ko. Naging madalas din ang aking panaginip. Lagi kong nakikita ang pinsan ko basa ang katawan, nakatayo sa gilid ng kama ko habang nakatitig sa akin. Isang gabi sa panaginip, kinausap niya ako. Tulungan mo kami, sabi niya, habang umaagos ang tubig mula sa kanyang bibig. Marami pa kami dito sa ilalim, hindi lang ako. Nagising akong pawis na pawis at basa ang sahig sa tabi ng kama ko.
Ngunit higit pa sa lahat, hindi ako nag-iisa. Si lola ko raw ay nagising din mula sa parehong panaginip. Pareho tayong pinapakita ng parehong imahe, bulong niya. May bata sa tabi ng kama ko kagabi. Basa rin siya at nagsalita. Tumindig ang balahibo ko. Paano mangyayaring pareho kaming nanaginip ng parehong bagay? Kinabukasan, kinausap ko si Mang Elias. Ngumiti siya ng mapait at tumango. Iyan ang hudyat, aniya. Kapag hindi na panaginip ng isa lang kundi panaginip na rin ng iba, ibig sabihin ay naghahanap sila ng mas marami pang makikinig. Habang umuuwi ako, biglang bumigat ang hangin. At sa gilid ng kalsada, akala ko'y nakita ko ang isang grupo ng mga bata. Nakahilera, basang-basa, nakatayo, at nakatingin lahat sa akin. Pagdilat ko muli, wala na sila, pero naiwan ang basa at mabahong amoy ng tubig balon. Kinagabihan, habang sinusubukan kong matulog, biglang may bumangon na kakaibang katahimikan. Wala akong marinig na kuliglig, wala ring aso na tumatahol. Parang huminto ang buong baryo. At doon ko narinig ang boses. Hindi na basta iyak, kundi malinaw na pagtawag sa pangalan ko. Juan, Juan. Boses ng bata, halong tunog ng tubig at paghinga na nauupos. Pero ang mas nakakatindig, balahibo. Boses ito ng pinsan kong nalunod noon. Napatayo ako at lumapit sa bintana. Sa may kalsada, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang mga yapak na basa, umaakyat papunta sa bahay. Bawat yapak ay may kasamang tunog ng tubig na tumutulo. At habang papalapit ang mga yapak, mas lumalakas ang boses na tumatawag sa akin. Bakit hindi ikaw ang kinuha? Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi na ito tanong lang, parang isang paratang, puno ng hinanakit at galit. Biglang nag-umpisang magpatay-sindi ang ilaw sa buong bahay. Sa bawat sindi, nakikita ko ang anyo ng isang batang basa, nakatayo sa gilid ng pintuan ng aking silid. Sa una, wala itong mukha. Pero nang muling sumindi ang ilaw, ang mukha ng pinsan ko ang bumungad, maputla at puno ng tubig ang mga mata. Samahan mo ako, bulong niya. Hindi pa tapos. At biglang tumigil ang lahat. Ang ilaw, ang tunog, ang hangin. Pero naiwan ang yapak sa sahig, basa at malinaw, papunta sa may pintuan ng bahay. Kinabukasan, pinilit kong kumbinsihin si Lola na umalis na kami sa baryo. Ngunit kahit saan ako tumingin, parang sinusundan pa rin ako ng mga yapak na basa. At sa bawat isa, mas lumalakas ang pakiramdam na darating ang gabi kung kailan hindi na ako makakatakas. Dumating ang gabing pinaka-nakakatakot. Wala nang kuliglig, wala nang aso, tanging malamig na simoy lang na parang galing sa ilalim ng lupa ang bumabalot sa buong bahay. Habang nakahiga ako, narinig kong muli ang boses. Hindi na mahina, malinaw, buo at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Juan, bumalik ka. Samahan mo kami. Kasabay ng bawat salita ay ang tunog ng tubig na umaagos, parang unti-unting pumapasok sa loob ng aking silid. Nang tumayo ako, basa ang sahig. Ang mga yapak ay papalabas ng bahay.
diretso patungo sa direksyon ng balon. Hindi ko alam kung bakit pero parang hinihila ang katawan ko. Kahit anong pilit kong lumaban, bawat hakbang ay papalapit ng papalapit sa lumang balon. Sa pagdating ko roon, hindi ko na ininda ang takot. Ang takip ng balon ay bahagyang nakaangat at mula roon ay lumalabas ang malamig na hangin at amoy ng lumang tubig. At mula sa dilim ng loob, may lumabas na kamay, maputla, mahaba at basa. Dire-diretsyong humawak sa braso ko. Bakit hindi ikaw? Sigaw ng boses. At sa isang iglap, naramdaman kong hinila ako pababa. Hindi tubig ang sinalubong ko, kundi mga mata. Dosenang pares ng mga matang maputla, nakatitig at walang buhay. Mga bata, nakahilera sa ilalim ng balon, lahat nakatingin sa akin. At sa gitna nila, ang pinsan ko. Ngumiti siya, maputla at basa bago nagsalita. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Nagising ako sa higaan ko, pawis na pawis, pero basa rin ang sahig at kumot ko na parang galing talaga ako sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam kung panaginip lang yon o katotohanan. Ang alam ko lang, hanggang ngayon kahit saan ako magpunta, naririnig ko pa rin ang boses mula sa ilalim ng lupa. At sa bawat pagtawag niya, mas lumalakas ang takot kung baka ako na ang susunod na maiwan sa ilalim ng balon.